Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, update lang ulit tayo mga bay, dito sa Gilas, Pilipinas, after ng kanilang naging tournament run sa FIBA Asia Cup 2025. So what's next na nga ba para sa Gilas, Pilipinas mga bay, So as of now, ongoing na yung preparation ng Gilas, Pilipinas para sa kanilang SEA Games lineup mga bay, So yung SEA Games is gaganapin ngayong December 2025 yan sa Thailand. So yung Thailand yung host country ng SEA Games ngayong taon na to. And balita natin sobrang dami daw ng mga players na nagsubmit ng mga passports nila, especially yung mga Phil-Am players na gustong maglaro para sa SEA Games under ng Gilas. So alam naman natin na itong SEA Games is hindi naman to mahigpit katulad ng FIBA, kung saan kahit na Phil-Am ka and wala kang passport ng 16 years old, pwede ka pa rin makapaglaro sa SEA Games. Okay? So, ito yung kagandahan dito sa SEA Games. Kaya marami yung mga Phil-Am na mga players na naglalaro sa USNCAA ang nag-apply and nag-submit ng kanilang willing passport and willing silang maglaro para sa Gilas sa SEA Games. Syempre may mga lahing Pinoy yan. So mamaya i-check natin kung sino-sino yung mga nag-submit dito. Yun dito sa report ng SPIN. And sa hindi nakakalam mga bay, yung head coach natin ngayon is hindi si Coach Tim Cone, kundi si Coach Norman Black. Yan. Okay. So balita kasi ngayon, ayon sa kay Coach Norman Black, balak niyang i-retain yung mga core players ng Gilas na ginamit sa FIBA Asia Cup 2025. Okay? Yun nga lang, karamihan doon sa mga key players na yon is hindi magiging available sa SEA Games or hindi pa sigurado kasi mostly doon sa mga core players, for example, sina Dwight and sina Kai and EJ Edu is may laro or may schedule sa Japan B-League. Okay, so mahihirapan silang kunin yon. Pero ayon sa report, posibleng bumuo ng Team B. Okay. Itong si Coach Norman Black kahit na wala yung mga core players. And si Scotty mukhang hindi rin siya magiging available dahil magiging ongoing yung PBA. Hindi natin alam or baka magpapahinga siya. Okay. So narito yung ilan sa mga players mga bayano na nag-submit ng kanilang mga interest na maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Okay. So una na dyan, nandyan na si Kevin Kiambao, mariretain siya bilang core members ngayon SEA Games. Nandyan din yung kaka-local player pa lang na si Quintin Miliora Brown. Tapos si Matthew Wright mga bayan, hindi na siya naglalaro ngayon sa B-League pero nag-submit siya ng interest para maglaro sa Gilas, Pilipinas. I think nasa Pilipinas siya ngayon. Nandyan din si K.H. Clark, yan, USNCAA player. Remy Martin mga bay, eto. Matagal na natin hinihintay na maglaro to sa Gilas, Pilipinas. And alam naman natin na gusto niya talaga maglaro sa Gilas, Pilipinas noon pa man. Itong si Remy Martin mga bay, So tignan natin kung masasali ba siya sa lineup ni Coach Norman Black para sa SEA Games kasi pwede silang maglaro dito mga Phil-Am. Alam naman natin yung Cambodia nung nakaraan, puro mga American players yung kinuha nila. So pwede si Remy Martin dito. In fact may dugong Pinoy din to. Yan. So actually tatlo silang USNCAA player na interesadong maglaro na may dugong Pinoy para sa Gilas, Pilipinas ngayong SEA Games. Tapos aside kay Remy Martin, nandiyan din si SJ Bilangel. Yan, eto na. And si Ray Parks. Etong si SJ Bilangel, maganda na masama talaga to si SJ Bilangel as early as SEA Games kasi posibleng siya yung maging main point guard natin pagdating ng FIBA World Cup qualifiers next year. So mas maganda na build na siya ng chemistry sa mga core players ng Gilas mga bayan na sina Kevin Kiambao and QMB. Yan, kahit na wala sila Dwight, sila Kai, at least makapag-build up siya ng ibang chemistry, okay, para sa national team natin. Tapos andyan din dito, okay, si Boogie Ellis nandito rin. Yan. Ito yung isa sa mga USNCAA player na posibleng makasama sa lineup. And then, nandyan din si Mike Phillips and Mason Amos mga bayan, ng
Ateneo, sa Lasal and Ateneo. So nandiyan din si yung Deliano brother, Gomez Deliano brothers mga bayan, no, na sina Juan at Javi. Yan, interesado din sila. And nandito rin, nagpasa rin ng interes si Jason Brickman. Ito yung isa sa mga veteran guards na pwede nating masahan pagdating sa SEA Games. Okay, so marami yung mga nagpasa dito, mga bayan, no. Yan, makita ninyo. So defending champion nga pala tayo dito mga bay sa SEA Games. Ngayon ang tanong dito is kung sino yung magiging natin, naturalized player, okay, para sa SEA Games. Kung si Justin Brownlee pa rin ba or si Benny Boatwright na. So ang update kay Benny Boatwright mga bayano is currently maglalaro siya sa Taiwan. So okay lang daw na maglaro siya sa Taiwan kasi since malapit lang sa Pilipinas, para pag kinailangan na daw siya ng gilas is madali na lang siya makakapunta. Okay, and ang problema lang dito kay Benny Boatwright is kagagaling lang niya ng Achilles injury. So dito pa lang natin malalaman kung ano ba yung magiging performance ni Benny Boatwright mga bayan, no, sa kanyang pagbabalik laro sa Taiwan League. Kung obserbahan pa ng gila siguro kung depende sa magiging performance ni Benny Boatwright sa Taiwan, kung maganda pa rin ba yung performance niya after niya ng injury. Kasi ongoing pa rin daw yung process ng kanyang naturalization mga bayan, no. Naghihintay na lang daw sila ng hearing ng Congress, okay, para ma-approve yung naturalization ni Benny Boatwright. So syempre pag nag-hearing na, kailangan pumunta yata ni Benny Boatwright dito. Katulad ng ginawa ni Justin Brownlee mga bayan, no, nagsuot din siya ng barong Tagalog nung inaprubahan siya ng kanyang naturalization para sa Gilas Pilipinas. Pero kung ako ang tatanungin mga bayan, no, much better kung talaga mag-i-stick na yung Gilas kay Benny Boatwright. Much better na si Benny Boatwright na yun yung gamitin nila sa SEA Games para makapag-build sila ng chemistry mga bayan, no, sa young core ng Gilas. Okay, katulad ni na at least may maglalaro kasi dito ng mga young core ng Gilas, sina SJ na posibleng makasali sa FIBA World Cup qualifiers, sina QMB, Kevin Kiambao. Yan yung mga para makapag-build up siya ng mga chemistry sa mga young core players natin sa Gilas. So mas maganda kung mag-stick talaga sila kay Benny Boatwright and papalitan na nila si Justin Brownlee. Goods na rin yon na move para sa Gilas. So for Justin Brownlee, pwede pa rin naman siya guys. Okay, mga bayan, no, pwede pa siya as i-import para sa akin for SEA Games lang. Pero for World Cup qualifiers, at least dapat na rin sigurong palitan si Justin Brownlee. So kung sa SEA Games lang din maglalaro si Brownlee, sayang yung slot, ano. Sana doon na lang natin ibigay sa bagong magiging naturalized player natin para sa Gilas, kung si Benny Boatwright man yun. Kasi sa mga maghanap kay Clarkson mga bayan, no, hindi siya available para sa SEA Games. Okay, kasi ongoing yung NBA season yan. So hindi siya magiging available niyan. So it's either JB or Benny Boatwright. I don't know kay Kwame kung magiging local player ba siya. Pero I think hindi pa siya magiging local player kasi hindi pa siya na-approve. So kung maglalaro si Kwame, posibleng naturalized player pa rin yung role niya. So yun lang mga ba yung update natin para sa Gilas Pilipinas at sa SEA Games. Maraming salamat sa panonood.